Papunta sa playoffs na ito, may 4 na team na pwedeng sumira sa plano nyo dahil hindi sila paboritong magkampeon. Pero kakaiba ang laro nila na kayang-kayang magnakaw ng panalo, babaliktad ang momentum at pupuwersahin kayo sa Game 6 kahit umaasa kayong matapos agad ito. At para sa una nating pag-uusapan, ibigay nyo sa akin ang Charlotte Hornets. Mula nang pumasok ang bagong taon, ang Hornets ang isa sa pinakamalupit na koponan sa NBA. Pang-4 sila sa net rating na may plus 8.8 at may 15 panalo at 9 natalo na sila. Malaking dahilan ng kanilang pag-angat ang opensa dahil nakuha nila ang pang-4 na pinakamalakas na opensa sa buong liga na may 119.5 offensive rating. Sa totoo lang, hindi pa yan ang pinakakahangahangang bahagi rito. Ang tunay na nagpalakas sa kanila ngayong taong 2026 ay ang matinding depensa na pinapakita nila ngayon. Sa takbong ito, pang-4 din sila sa depensa gamit ang kanilang 110.7 defensive rating. Kaya naman, pasok talaga sila sa top 5 team sa magkabilang dulo ng court. At sapat na ang mga numerong yan para matawag silang tunay na palaban sa Corona. Kaso ang tanging dahilan kung bakit hindi ko sila pipiliing magkampeon ay dahil halatang masyado pa silang bata. Ngunit hindi ko aalisin ang kakayahan nilang gumawa ng gulo at manggulat sa first round. Simple lang ang rason kung bakit mahalaga ang Charlotte na yon. Tingnan mo lang kung paano nabubuo ang mga pwesto ngayon. Malaking posibilidad na makatapat nila ang Detroit, New York o Boston sa unang round ng laban. And walang sinuman sa mga koponang yon ang gustong makatagpo ang mapangalib na Charlotte sa simula pa lang. Mapapagod ka talaga kapag hinarap mo sila dahil sa depensa nila. Marami silang paraan para pigilan ang mga shooter nyo na makatira ng maayos. At sa playoffs, mabilis na kayang baguhin yan ang takbo ng laban. Pero ang totoong dahilan kung bakit bangungot silang makatapat ay ang kanilang opensa, hindi kanila hahayaang makaposisyon ng komportable. Dagsa ang kanilang mga dribble handoffs dun sa tuktok. Walang humihinto sa kanila at ang tanging target ay ang makakuha ng magagandang pagkakataon sa 3-point line. Kabilang ang Charlotte sa pinakamabangis pagdating sa pagtira sa labas ng arko sa buong NBA. Pang-4 sila sa attempts, gumagawa ng 41.6 kada laro at pinapasok nila ito ng 37% na pang-5 sa pinakamataas. Kaya kahit sa tingin nyo ay mas malakas kayong koponan, hindi kayo makakapag-relax. Dahil ang siyensya ng numero ay palaging pumapabor sa Hornets. At ito ang bahaging nagiging dahilan kung bakit bangungot silang makatagpo sa unang round. Kapag nagtuloy-tuloy ang init nitong Hornets, kahit sa 2 laro lang, mabilis silang makakanakaw ng 2 panalo bago nyo pa ma-realize ang nangyayari. Isang gabi lang na pumasok lahat ng tira nila at isa namang malas na quarter sa inyo at biglang ang inaasahan yung madaling serye ay mapupuno na ng matinding pressure. Kaya nga ayaw makatapat ng mga malalakas na koponan ang Charlotte Hornets sa simula ng playoffs dahil kayang sumabog ng opensa nila. At kapag nangyari yun, magbabago ang takbo ng laro. Isipin mo, bumanat sila Melo Ball ng 10-3 laban sa Wizards. Ang koponang ito ay tila ticking time bomb na pwedeng sumabog anumang oras. At dahil sa depensang meron sila, kaya nilang panatiling dikit ang bawat laban. At kapag nakakonekta pa sila ng ilang tres dito at doon, kaya nilang talunin ang kahit sino sa unang round. Ganyan na ganyan nakakalagkad ang mga paborito sa mahabang serye ng 6 o 7 laro. At then mismo nagsisimulang maging posible ang isang malaking sorpresa. Ngayon, ang pangalawang koponan na tingin ko ayaw makaharap ng kahit sino sa round 1 ay ang Los Angeles Lakers. At oo, naging magulo ang taon na ito para sa kanila dahil sa mga injury at pabago-bagong laro. Kaya sa maraming paraan, masuwerte pa nga sila na ganito sila kataas sa standings ngayon. Kasi kung titingnan ko kung gaano karaming panalo dapat ang nakuha ng isang koponan, based sa mismong kalidad ng ipinapakita nilang laro ngayong season, ang Lakers ang number 1 na overachiever sa buong NBA, hawak ang win differential na plus 6.7. Iyan ang stat na nagpapakitang dapat ay natalo sila ng halos 7 beses pa ngayong taon kumpara sa record nila na maglalagay sa kanila sa play-in tournament sa halip na sa top 6. Pero may malalim na dahilan kung bakit patuloy nilang may papanalo ang mga laro na dapat sana ay talo sila. At ito ay dahil tila naging isang well-oiled machine sila tuwing clutch time. Hawak nila ngayon ang 16-3 na record sa clutch na yung season na nangungguna sa buong NBA. Binuhat ito ng kanilang top-rank clutch time offensive rating na 127.9. Habang nasa pang 11th naman sila sa clutch defense, hawak ang 107.4 defensive rating.
At para sa akin, yan mismo ang dahilan kung bakit nakakatakot silang makatapat kahit mababa ang seed nila. Kasi kapag nagawa nilang sumabay lang at panatilihing dikit ang laban hanggang dulo, sila ang pinakamahusay na koponan sa buong NBA sa pagtapos ng laban. At ang dahilan kung bakit nila ito nagagawa ay dahil may tatlo silang manlalaro na kayang-kayang magpatakbo ng opensa at kumuha ng mahahalagang puntos sa oras ng pangangailangan habang nagpapakita rin ng mas matinding depensa sa clutch. Siyempre, ang tatlong manlalarong ito ay sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. At silang katlo ay talagang kamangha-mangha ngayong season. Pero sa totoo lang, hindi sila madalas magkakasamang naglaro dahil sa dami ng injuries. Sa buong season, nakapagtala lang sila ng 365 possessions bilang isang grupo na hindi man lang sapat para maging tunay na batayan. Kaya naman, hindi maganda tingnan ang numero ngayon dahil ang 3-man group na ito ay may minus 7.7 net rating pero tingin ko ay napakaaga pa para seryosoin yan dahil napakaliit pa lang naman ng kanilang sample size. Ang mahalaga rito ay ang direksyon na tinatahak nila tulad ng nakaraang laro laban sa Clippers. Ang 3-man unit na iyon ay nagpakita ng gilas at nagtagumpay naman. At kailangan nating saksihan kung magtutuloy-tuloy ito habang mas nasasanay silang magkakasama sa court. Dahil may isang bagay na tiyak. Kung papasok ang Lakers sa playoffs bilang road team at makakaharap ang isa sa top 4 seeds, sinasabi ko na ngayon, sigurado akong hindi matutuwa ang home team na kailangang mag-host sa kanila. Kailangan lang magpakita ng magandang opensa ang dalawa sa kanilang big three sa serye. At tiyak na magiging napakahirap na nilang pigilan para sa kahit sino. At ang kanilang clutch time numbers ang mismong nagpapatunay nito. Dahil kung makikipagbakbakan lang ang Lakers sa unang tatlong quarter ng mga playoff games na ito at naitawid ang laban sa mga huling posesyon, mayroon silang tatlong matitinding killer na buong season nang tumatapos ng laro at handang-handang mang-agaw ng panalo sa playoffs. Dahil dito, napakahirap gumawa ng plano laban sa Los Angeles dahil hindi mo pwedeng ibuhos ang depensa sa isang tao lang kapag magkakasama sina Luka, AR at LeBron sa court. Kaya para sa Lakers, ang pinakamalaking hamon ay kung paano nila dadalin ang sarili sa ganong mga dikit na sitwasyon sa dulo ng laro. At diyan ko talaga gustong suriin ang kalidad ng kanilang depensa. Kung kaya nilang itaas ang tindi ng kanilang depensa habang papalapit ang playoffs at may tutuloy iyon sa postseason, baka may tsansa sila para manatili sila sa laro ng sapat na katagal at magpasiklab pagdating sa clutch. Ngayon, ang ikatlong koponan na ayaw mo makaharap sa unang round ay ang Minnesota Timberwolves. Ito ang koponan na talagang malakas ang tiwala ko. At para sa akin, sila ang ikatlo sa may pinakamalaking tsansang magkampeon ngayon. At ang matindi rito, mukhang hindi nila makukuha ang home court advantage sa unang round. Kaya naman gumawa ako ng video tulad nito dahil kung ang Oklahoma City, Denver o kaya naman San Antonio ang makakatapat ng Minnesota sa unang round, siguradong hindi sila matutuwa rito. 2 beses nang tinalo ng Minnesota ang Thunder na yung season. Pinatumba rin nila ang Spurs at alam naman nating lahat kung gaano sila kalupit laban sa Denver noon pa man. Kaya nilang tapatan ang Nuggets sa paraang halos walang ibang koponan ang makakagawa nito. At matagal na silang ganyan kapeligro. At dito nakakainis ang Minnesota dahil kapag regular season, hindi mo alam kung aling version nila ang lalaro gabi-gabi. May mga pagkakataon na napakalupit nila maglaro, tapos sa susunod na quarter, bigla silang tatamad-tamad, walang gana at parang kayang talunin ng kahit sino. Iyan ang nakakadismayang bahagi kapag pinapanood mo ang Minnesota sa regular season. Pero kapag playoffs na ang usapan, hindi mo na makikita ang bersong yon. Sa ilalim ng matitinding ilaw, ibang antas ng enerhiya at tindi ang pinapakita nila sa depensa at sa atake. At kapag nakatutok na sila, ibang klase talagang maglaro ang Timberwolves. Ang pangunahing dahilan, syempre, ay si Anthony Edwards dahil ito ng pinakamagandang season ng kanyang karera. Halos 30 puntos kada laro na may 57% epektibong field goal shooting. At talagang lumawak pa ang kanyang mga paraan sa pag-score. May baon na siyang maaasahang post-up at mid-range shot na yon. At sa aking tingin, ito ang mismong sandata na makikita nating lubos na magpapasiklab pagdating ng playoffs. Ang tirang iyan ang sagot ng Minnesota kapag pinagtutulungan na siya ng napakahigpit na depensa ng kalaban na siyang naging malaking problema ng Minnesota nitong mga nakaraang taon. At bukod doon, marami silang malalaking wing players na maaasahan sa depensa at kaya magpasok ng mga bukas na tira sa labas. Dagdag pa rito ang proteksyon ni Rudy Gobert na isa pa rin sa pinakamatinding dumedepensa sa NBA
at ang mga estadistika niya ang magpapatunay kung gaano niya itinataas ang antas ng kanilang depensa. Kapag nasa loob siya ng court, may 108.8 defensive rating ang Minnesota na nasa 71 percentile sa buong liga. Ang ganyang klase ng depensa ang mapapasakit sa ulo ng kalaban at gagawing madugo ang buong serye sa unang round pa lang. Ngunit, ang pinakamalaking alas para sa kanila ay walang iba kundi si Julius Randle. Dahil ang ipapakita niyang laro ang magtatakda kung gaano kalayo ang mararating ng koponang ito. Kung siya pa rin ang manlalaro nung nakaraang playoffs na tila walang minti sa bawat tira niya, matatag sa dumedepensa at mabilis magpasa ng bola na tila isang pangalawang playmaker, tiyak na may sapat na lakas ang Minnesota para makuha ang kampyonato. Pero kung babalik siya sa mahinang laro nung mga nakaraang taon, siguradong malaking sakit sa ulo ito para sa Minnesota. Subalit pakiramdam ko, ang pinakamahusay na bersyon ni Julius ang makakatulong sa kanila. Kung saan ipinapasa niya ang bola at pinapasok ang mga bukas na tres, ang pinakamalaking posibilidad na masasaksihan natin na yon. Kaya nga, kahit sinong first round host ay mapapatingin sa Timberwolves at mapapasabing, "Nako po, ayoko makatapat ang mga yan." Noong nakaraang season, pinatalsik nila ang Lakers sa sarili nitong balwarte sa round 1. At mukhang handa silang ulitin ito ngayon dahil napatunayan na nilang kaya nilang talunin ang mga pinakamalalakas na koponan sa NBA kahit paminsan-minsan ay sumasablay sila laban sa mahihina. Pero swerte ng Minnesota, pagdating ng playoffs, makakatapat na nila ang mga pinakamatitinding kalaban gabi-gabi. At para sa akin, dun talaga lumalabas ang tunay na bangis ng Minnesota. Ngayon, ang pang-apat na kopo ng ayaw mong makatagpo sa unang round ay walang iba kundi ang Clippers. Makinig muna kayo sa pagsusuri ko. Alam kong pinamigay na nila sina James Harden at Ivica Zubac. At inamin pa nga mismo ni Kawhi Leonard sa isang panayam na sa tingin niya ay hindi na nila kayang masungkit ang kampyonato. At sumasang-ayon ako sa kanya doon. Pero hindi naman ito tungkol sa pagkuha nila ng corona, kundi sa kakayahan nilang gawing impyerno ang unang round para sa sinumang makakalaban nila na mas magiging mahirap pa kaysa sa inaasahan dahil si Kawhi ay kasalukuyang nagpapakita ng pinakamagandang laro sa kanyang karera habang nananatiling malusog ngayong season na talagang nagpabago sa lahat. At kahit nag-iba ang kanilang lineup, napatunayan pa rin nilang kaya nilang sumabay sa matataas. Katatalo lang nila sa Nuggets sa agwat na 1 puntos. At para sa akin, mahalaga yan. Kahit medyo mabuhay ang Nuggets pagkatapos ng All-Star break, sa mismong larong yon, si Benedict Mathurin ang umarangkada at nagtala ng 38 puntos, 5 rebounds, 4 na assists, at 3 steals mula sa 12 sa 22 tira. At kung magpapatuloy ang ganitong laro niya, maaari siyang maging scorer na magpapanalo sa kanila sa ilang laro sa tabi ni Kawhi. May sikreto pa silang alas na naghihintay lang sa likod na si Darius Garland na hindi pa nakakapaglaro para sa koponan. Kapag nagbalik siya sa kanyang dating nakakatakot na forma, magkakaroon sila ng mahusay na playmaker kasama ni Kawhi, dagdag pa ang sapat na depensa para maging palaban ang koponang ito. Kaya kung ako ang San Antonio o ang Oklahoma City at nakita ko ang Clippers, ang makakatapat ko mula sa play-in tournament para sa unang round, mananatili pa rin akong may kumpiyansa pero tiyak na hindi ako matutuwa dahil sapat na ang isang mabangis na gabi mula kay Kawhi para magpakita ng sunod-sunod na dambuhalang laro. Kapag umarangkada ang matinding depensa ng Clippers, bigla kang masasadlak sa isang mahaba at nakakapagod na serye na hihigop sa inyong lakas para makarating sa kampyonato. Pero sa ngayon, ang pinakamalaking sakit sa ulo sa buong NBA ay ang Detroit Pistons. At ang ginawa lang naman ni Cade Cunningham sa kanyang mga karibal sa Eastern Conference ay dapat talagang ikatakot ng lahat. At kung gusto nyo ng buong pagsusuri rito at kung bakit sa tingin ko ay nararapat siyang maging MVP, ay maari ninyong panurin ang buong video ng aking pagsusuri dito.